Tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. Bakit po natin ito tinatawag Kwaresma? Dahil 40 days, 40 araw, mula sa Miyerkules ng Abo hanggang sa pagdiriwang natin ng misteryo Paskakwal ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay alang-alang sa ating lahat. Pero sa English, ang Kwaresma, ang tawag natin ay Lenten season. Anong ibig sabihin ng Lenten? Galing ito sa lumang English word, lengthen, L-E-N-C-T-E-N, nang ibig sabihin po, springtime. Tatagalog po ay bagong sibol. Alam natin po, sa maraming bansa, 4 seasons sila. Ano po, no? Mayroon tayong summer, fall, winter, spring. So, ang spring pala, or springtime, ay dumarating pagkatapos ng winter. Tayo mga Pilipino mahilig sa winter, no? Kaya pumunta tayo sa Baguio, naka-jacket tayo, naka-bonnet tayo, naka-guantes tayo, pa-picture tayo, ang lamig-lamig dito, no? O kaya sa Tagaytay man lang, tapos bubuga pa tayo ng hangin, ihi pa tayo para lumabas yung usok, ang lamig, no? At yung mga Pilipino sa ibang bansa, no? Magpa-picture talaga sa snow. Pero sa totoo lang po, napakahirap ng buhay sa winter time. Kasi nga po, mahaba ang gabi. Nung nasa China ako, Northeast China, 4:00 pa lang ng hapon, madilim na. Tapos, ang lamig-lamig. At kaya ang hirap-hirap, ang dami kang, ang hirap lumabas, ang dami mo kailangan, patong-patong yung damit mo. At halos lahat ay walang kabuhay-buhay. Di ba mga punong kahoy, mga tanim ay nalagas ang mga dahon. Ang mga hayop nag-hibernate, they go underground o sa loob ng kuweba. So, winter, in fact, is an image of dying. Yung parang naghihingalo na o patay na. Pag sinabi natin na you are in the winter of your life, ibig sabihin, amoy lupa ka na. Nasa pre-departure area ka na. Salamat sa Diyos at mayroong springtime na magkaroon ulit ng revival, renewal. Magkaroon ulit ng muling pagkabuhay at bagong buhay. Kasi sa springtime, maliwanag. Sa springtime, cool. Sa springtime, balik ang lahat ng ibon na lumilipad at umaawit. At yan ang Kwaresma, springtime. At posible lamang itong bagong buhay at muling pagkabuhay kung tayo ay sumunod sa Panginoon sa kanyang 40 araw ng pagdarasal, pag-aayuno, pagdidisiplina ng sarili. At alam natin, narinig natin kahapon sa Ebanghelyo, na nakinig siya, hindi sa demonyo, kundi sa Ama. Sa bawat tukso ng demonyo o tangka ng tukso, tangka ng demonyo, natuksuhin siya. Ang sagot niya palagi, it is written, nakasulat, nasusulat. At sana po, yan din ang ating pagsumikapan, na tayo nga po, sabi kanin, mamuhay hindi lamang sa tinapay o sa kanin o sa spaghetti
o sa sapin-sapin, no? Kundi tayo nabubuhay sa bawat salita na namumutawi sa mga labi ng Panginoon. At sa salmong tugunan kanina, yan nga po ang ating paulit-ulit na itinugon. Ano po? Sabi natin kanina, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Gusto mong springtime, revival, renewal, muling pagkabuhay, buwagong buhay, buhay na walang hanggan, then let us live not on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya mahalaga yung magbasa ng Biblia, mahalaga yung makinig talaga sa first reading, at tumugon sa responsorial psalm, sa gospel reading. Mahalaga yun. At magkaroon ng springtime. Sana hindi lamang ang bawat isa, kundi ang pamilya ng bawat isa, at ang sambayan ng parokya, at ang sambayan ng Pilipino. At kung makinig pala tayo sa salita ng Diyos sa ating first reading ngayon, mula sa aklat ng Levitico, mula sa saan ba yun? Tama. Mula sa aklat ng Levitico at sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang tunay na nakikinig, nananalig, kumakapit, sumasabuhay sa salita ng Diyos ay marunong makipagkapwa-tao. Marunong magiging totoong tao. Marunong tumulong sa kapwa. In fact, sa gospel reading, yun ang naging batayan kung tayo papasok sa kaharian ng Diyos o tayo mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Mahalaga ang magdasal, magnovena, magsimba, mag-station of the cross, magrosaryo. Mahalaga lahat yan. Pero sa bandang huli, ang authenticity, ang maturity ng mga ito ay naipapahayag sa ating pakikitungo sa isa't isa, lalo na sa mas nangangailangan. Kasi madali makitungo sa mayaman eh. Oy, tita! Oy, your honor! Madaling makitungo sa mga may kapangyarihan, may posisyon. Pa-picture ka. Picture naman. Kung mayroon ba sa atin na sabihin doon sa nagpapalimos, pwede tayo magpa-selfie. Mukhang hindi Mukhang hindi natin mabibigyan ng pansin o ng oras. Madaling sabihin, uy, kamag-anak ko yan. Yung kanyang lolo ay fifth cousin ng aking lola. Layo-layo pala. Pero ipagdiinan natin, ipagmalaki natin, kamag-anak natin yan. Kasi may pera siya. May posisyon siya. Pero yung malapit na kamag-anak na walang pera at walang, kamag-anak ko raw yan. Hindi ako sure. Ang mahal na ina ng Peña Francia ay napakagandang halimbawa, inspirasyon at hamon sa atin. Pag ang mahal na ina ang pinag-uusapan, 3 Latin words ang ating dapat alalahanin. Ilang Latin na salita po? 3. 3 Latin na salita. Ang una po ay nakalimutan ko tuloy. Tawag nito, fiat. Fiat. Yung sinabi niya sa Annunciation, let it be done unto me according to your word. Fiat mihi
secundum verbum tuum. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. So, nakikinig talaga siya sa salita ng Diyos na ipinahayag ni Arkanghel Gabriel. Nanalig siya, kumapit siya, at sinabi niya, let it be done unto me according to your word. Ang pangalawang Latin word, pag ang mahal na inang pinag-uusapan, ay ang salitang stabat. Pakiulit po, stabat. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. At ang mahal, ang ina na nagdadalamhati, nakatayo sa paanan o malapit sa krus na puspos ng luha. Madaling magsabing, let it be done unto me. Kung everything is okay. Yung lahat ng hinihingi mo na ibibigay, lahat ng nadasal mo, dinidinig, successful ka, okay ang pamilya mo, napakadaling magsabi, may Diyos nga. Napakadaling magsabi, mahal na talaga ako ng Diyos. Napakadaling magsabi na, I believe. Pero can we still believe? Masasabi pa rin ba natin may Diyos nga? Masasabi pa rin ba natin na mahal tayo ng Diyos? Kung ang tindi-tindi ng ating pinagdadaanan. Usually, instead of masasabi natin may Diyos, sasabihin natin, may Diyos nga po ba? Where are you when I need you most? Instead na sabihin natin, ay talagang mahal ako ni Lord, sasabihin natin, hindi mo yata ako mahal eh. Pero ang mahal na birhen, ang tindi ng pinagdaanan niya. Ang bugtong niyang anak, na napakabait, napakabuti, maraming tinulungan. Pinahirapan, hinusgahan, kinundina. Pinako sa krus. Napakadilim na yugto sa buhay ng mahal na ina. Narinig niya pa ang kanyang anak sa krus na sumigaw, Diyos ko, ba't pinabayaan mo ako? Pero buti lang, hindi siya naglupasay. Buti lang, hindi siya hinimatay. Buti lang, nagpakatatag siya, nanindigan siya, siya nakatindig, nakatayo, stabat mater dolorosa sa paanan ng krus. Hanggang sa huling sandali. Kaya kasama din siya sa sigaw ng Panginoong Hesus, Ama, sa iyong mga kamay, ipinauubaya ko ang aking sarili, ang aking kaluluwa. Harinawa po, springtime lahat, okay lahat, and we can always say, let it be done unto me according to your word. Sana po wala tayong matinding pagdaanan. Pero kung mangyari man po yan, sana tulad ng mahal na ina, manindigan tayo and we stand up for Jesus. And we stand with Mama Mary and stand with Jesus. And the final word, Latin word, pag ang mahal na inang pinag-uusapan, ngayong hapon at least, ay Magnificat. Pakiulit po, Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. My soul magnifies the Lord. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang kaluluwa ko'y nagpupuri sa Panginoon. Sino pong mag-asawa dito? Ay, lahat kayo single. Dami niyo pala mga matandang binata dito at matandang dalaga. Pero may mga asawa kayo, ano po, no? Oo. May theme song ba kayo ng asawa mo? Mayroon po? Anong theme song nyo? Wow. Marami nang winasa na tahanan. Sana po, more and more, habang lumilipas ang panahon,
Ang ating theme song bilang Katolikong Kristiyano ay ang theme song ng mahal na ina. Ang theme song ng mahal na ina, hindi lamang habang buhay, kundi hanggang sa walang hanggang. Hanggang sa kalangitan. Ang theme song ng mahal na ina ay ang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Not only in good times, but also in bad times. Not only in successes, but also in defeats. Not only in happy moments, but even in sad moments. Na Lord, at least nandito ka. At least, alam ko mahal mo ako. Yan ang pinapaalala sa atin ng mahal na ina ng Panya Francia, lalo na po ngayong Kwaresma.